Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang simula ng aklat ni Propeta Jonas. Sa lipi ni Zabulon ay may isang lalaking Jonas ang pangalan. Siya ay anak ni Amitay. Isang araw, sinabi sa kanya ng Panginoon, "Pumunta ka sa Ninive, ang malaking lungsod, at pangaralan mo ang mga taga-roon, sapagkat suko na sa langit ang kanilang kasamaan." Sa halip na sumunod, ipinasya ni Jonas na magtago sa Tarsis, sapagkat inakala niyang malayo iyon sa Panginoon. Kaya nagtungo siya sa Jope at humanap ng barkong papunta sa Tarsis. Nang maibigay niya ang kaukulang upa, sumakay siya sa bapor kasama ng mga tripulante. Ngunit nang sila'y nasa laot na, nagpalitaw ng malakas na bagyo ang Panginoon. Ano pat halos mawasak ang barko. Dahil dito, sinidlan ng matinding takot ang mga tripulante, kaya't bawat isa'y nanalangin sa kaniyang Diyos. Pagkatapos, inihulog nila sa dagat ang mga kargamento para gumaan ang sasakyan. Samantala, si Jonas ay mahimbing na natutulog sa isang sulok sa ibabang palapag ng barko. Nakita siya ng kapitan at ginising, "Hoy, tulog ka ng tulog diyan. Bumangon ka at manalangin sa Diyos mo. Baka sakaling kaawaan at iligtas sa kamatayan." Nag-uusap ang mga tripulante. Magsapalaran tayo para malaman natin kung sino ang dahilan ng lahat ng ito. Gayon nga ang ginawa nila at nabunot ang pangalan ni Jonas. Kaya't siya'y kinausap nila. "Nagsapalaran kami para malaman kung sino ang may kasalanan at ikaw ang nabunot. Ano ba ang ginawa mo rito at taga saan ka?" "Ako ay Hebreo," sagot ni Jonas. "Nananalig ako sa Panginoon, ang Diyos ng kalangitan, ang lumikha ng dagat at ng lupa." Bago pa ito nangyari, sinabi ni Jonas na pinagtataguan niya ang Panginoon. Kaya sa malaking takot, pahilakbot nilang sinabi kay Jonas, "Napakalaki ng ginawa mong kasalanan." Lalong lumakas ang bagyo, kaya si Jonas ay kinausap uli ng tripulante, "Ano ang ibig mong gawin namin sa iyo para pumayapa ang dagat? Ihagis ninyo ako sa dagat, sapagkat alam kong ako ang dahilan ng nagngingit-ngit na bagyong ito." Sagot niya. Pinipilit sana ng mga tripulante na itabi ang bapor, ngunit wala silang magawa sapagkat lalong lumalakas ang bagyo. At nanalangin sila ng ganito, "Panginoon, naway huwag ninyo kaming parusahan o ibilang na mamamatay tao sa gagawin namin sa taong ito. Yamang kayo na rin ang nagpahiwatig ng dapat naming gawin." Pagkasabi nito, binuhat nila si Jonas at inihagis sa dagat, at bigla itong pumayapa. Dahil dito, sinidlan sila ng matinding takot sa Panginoon, kaya't naghandog sila at namanata sa Kanya. Ang Panginoon naman ay nagtalaga roon ng isang dambuhalang isda. Nilulo nito si Jonas. Siya'y nanatiling 3 araw at 3 gabi sa tiyan ng isda. Nang si Jonas ay nasa tiyan ng isda, nanalangin siya. Kinausap ng Panginoon ang isda, at si Jonas ay iniluwa nito sa dalampasigan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang aklat ni Jonas ay isang katangi-tangi aklat. Nabibilang ito sa mga aklat ng mga propeta at itinuturing si Jonas na isang propeta.
Pero kakaiba ito kaysa mga aklat ng mga minor prophets na naglalaman ng mga pahayag ng mga propeta, ng mga salita nila. Pero dito, sa aklat ni Jonas, ang nilalaman nito ay ang mga gawa o nangyari kay Jonas. Ang mensahe ni Jonas ay wala sa kanyang salita, kundi sa nangyari sa kanya, sa kanyang kwento. Ang mga propeta ay nananawagan ng pagsisisi, at ang layunin nila ay ang pagbabago ng mga tao. Ang panawagan din ni Jonas ay pagsisisi ng mga taga-Ninive, kung saan siya pinadala ng Diyos. Pero ayaw niyang sumunod sila sa Diyos, at talungkot pa siya na naging epektibo siya, na nagsisi at nagbago ang mga taga-Ninive. Marami nagsasabi na ang kwento ni Jonas sa aklat na ito ay hindi historical, kundi parang isang talinhaga. Hindi nangyari historically, pero may malalim na aral para sa atin. Iyan ang mahalaga. Hindi ano ang nangyari kay Jonas, kundi ano ang mensahe ng Diyos sa aklat na ito para sa atin. Puno ng contrasts ang ating pagbasa ngayon. Si Jonas ay pinadala ng Diyos sa silangan, lungsod ng Ninive, na nasa bansang Iraq ngayon. Pero pumunta siya sa pinakamalayong lugar sa opposite direction, sa kanluran, sa Tarsis doon sa Espanya. Ang Ninive ang pangunahing lungsod ng Assyria, ang matinding kaaway ng mga Israelita na sumira sa lungsod ng Samaria at nagpatapon sa 10 tribu ng Israel. Gusto ni Jonas na masira ang Ninive. Galit na galit siya sa mga taga-Ninive. Ayaw niya itong magbago sa kanilang kasamaan upang sirain sila ng Diyos. Kaya ayaw niyang manawagan sa kanila na magsisi sila. Alam niya na ang Diyos ay mahabagin. Ayaw niyang kahabagan ng Diyos ang mga kaaway at ang nagpahirap sa kanyang bayan. Habang ang mga tripulante na mga pagano na sakay sa barko ay natakot sa Diyos at nagdasal upang iligtas sila sa matinding bagyo, si Jonas, ang propeta, ay natutulog. Wala siyang pakialam. Noong tinanong siya kung sino siya, sumagot siya na siya ay Hebreyo at nananalig sa Panginoon, ang Diyos ng kalangitan, ang lumikha ng dagat at ng lupa. Nananalig daw siya sa Diyos na lumikha ng lahat, pero tumatakas siya sa Diyos na ito. Makakatakas ba siya sa Kanya na manlilikha ng lahat? Mas matuwid pa ang mga tripulante ng mga pagano. Nagdadasal sila. Inikayat nila si Jonas na magdasal. Humingi sila ng patawad nung itapon na nila si Jonas sa dagat ayon sa kanyang sinabi. At nang biglang tumahimik ang dagat sa pagkatapon nila kay Jonas, naniwala na sila sa Diyos ng Israel at namanata sa Kanya. Mas matuwid pa ang mga pagano kaysa kay Jonas na isang propeta. Hindi naman mananaig sa Diyos ang tao sa kanyang katigasan ng ulo. Hindi namatay si Jonas. Kinain siya ng malaking isda. At doon sa loob ng isda, siya nagdasal. Ang kanyang dasal ay ang ating salmong tugunan sa misang ito. Iniluwal siya ng isda papunta sa Ninive. Si Jonas ay larawan ng isang tao na galit sa kanyang kapwa-tao, na handa niyang suwayin ang Diyos upang mapasama ang kagalit niya. Madalas nitong mangyari sa atin. May mga tao na ganun sila kagalit sa iba na pinapapatay nila sila.
Ganon sila kagalit na ginagawa nila ng kwento at kinakalat ang fake news laban sa kanila. Ang mga ito ay sumusuway sa Diyos kasi ayaw nila sa kanilang kapwa. Kaya nga sinasabi ni San Pablo, love is a fulfillment of the law. Kung tayo umiibig, hindi natin susuwayin ang mga batas ng Diyos. Ang pagsunod sa Diyos ay nagdadala ng paggawa ng mabuti sa kapwa. Hindi napapasama ang kapwa kapag tayo ay sumusunod sa Diyos. At ang kapwa na mamahalin ay hindi lang yung gusto natin, ngunit lahat ng kapwa kasama na ang mga ayaw natin. Napakaraming mga Honas ngayon na umiiwas sa Diyos kasi ayaw nila ang kanilang kapwa. O Panginoon, sana tumimo sa aming puso na hindi namin maaring paghiwalayin ang pag-ibig sa iyo at ang aming pag-ibig sa kapwa. Bigyan po ninyo kami ng malawak na puso na mahalin din kahit na ang mga gumagawa, kahit na ang gumawa ng masama sa amin. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.